Pero lately ko lang na-realize na yung memorialization, yung keeping the story alive. Kasi naramdaman ko na yung pakunti na yung panahon ni Duterte. Hindi na ganong maingay yung war on drugs. Unlike during the first 4 years niya, halos everyday, local, international news, it's always about the war on drugs sa Pilipinas. Tapos pandemic na yung ang na-highlight. So, para sabi ko parang, nung binuksan namin ito, nawawala na yung story ng mga nanay. Ano mangyayari sa mga namatayan? Ano mangyayari sa mga napatay? So, injustice, mas maging elusive. So, kaya, nung inayos ko na yung direction niya, nasabi namin, paano nga kayo tatakbo in the next 10 years? So, kailangan meron siyang konting kakaiba. So, nakita ko yung sabi nga sa tagline namin, yung coffee stories and human rights. When I say coffee, it's a taste. What we offer. Ano yung produkto namin. Hopefully, makasabay kung ano yung industry ng coffee. Yung stories is, ito yung way of memorialization. Ibig sabihin, hindi man kailangan ng rebulto, hindi kailangan ng kung ano pa man palatandaan, kasi napakabata pa nung nangyari. Ibig sabihin ng kabata yung sa kasaysayan, only 6 or 8 years, so kaya pang alalahanin, huwag kalimutan. So yung telling the stories is a way of memorialization. So yun, yung halaga ng istorya nila, their narratives, huwag makalimutan. And at the same time, maklear, ang dami na kasing narratives ng war on drugs. When I say madami na, kanya-kanya ng pasad ng angulo ng storya. So, these are the victims. Kaya ako, like ko sasabihin, huwag akong interviewin sana. Pero if it's about the coffee business and papantatakbo, pwede. Pero about what happened to them, it is their story. And then, it's them. Hindi ko kayang dalhin yung sakit na dinaanan nila. Sila yan. Hindi ko kaya nakawin yung istorya. Sila yan. Kasi sila yung at mismo sila iba-iba din yung level ng pag-intindi. Kaya ang halaga ng stories dun sa tagline namin. And then definitely the human rights is for the society. Taasan naman natin yung level ng diskurso o ng pag-uusap tungkol sa human rights. So when we say human rights, parang ano ba to? Na alam ba natin to? So, yun yung So, hopefully, this space, this coffee shop or other space namin, maging safe space, and then we'll talk about human rights, we'll talk about what happened, and then, arts area din siya. Kaya, tama-tama din nasa lugar kami ng Cubao Expo. And, kahit yung mga ibang van namin, ay siya van lang. So, it tells a lot. Kaya kahit na yung event, yung pangalan ng band namin ay dito, si Justice Band, yung nasa De La Salle University. Tapos si Pananagutan Band or Accountability Band, nasa Lipa, Batangas. Tapos yung si Courageous Hope Band, yung roving namin. Iba yung line. Oo, kasi by arts, yung kung din naka-drawing doon is yung call to tell about, human rights. So, yun yung doon ko binuo yung konsepto,